Okay, so you lost art of invalidation. No? Bakit ko pinangangalandakan? Kasi karamihan kami sabi ni Sir Jay kanina, bibili tayo ng firewall, bibili tayo ng mga security controls, kahit sila Budyo, si BJ Taduran, hindi, tsaka kahit si Milo kanina, sinabi rin niya, walang nag-iisang control, security control na makasagot ang lahat ng problema natin. Kung meron lang ganun, sana na-invento na siya para bibili natin siya, secure tayo lahat. Walang ganun. So, ang objective natin is patong-patong layer defense, ibang libro, defense in depth sa ibang libro. At isa to sa mga dapat nating gawin is yung sa application level is yung input validation. Normal na ginagawa to ng mga normal na kinakalimutan para to ng mga developers natin kasi naka-framework ka daw tayo. So, yun. So, framework and application frameworks, or coding frameworks. Ang sabi nila, tawag mo rito, dahil naka-framework na kami, naka-coding night na kami, naka-Laravel na kami, or tawag dito, sa Java, naka-Spring na kami, hindi na kayo ma-hack. So, dito to yun. Actually, pakita ko sa inyo kung bakit dito to yun. So, let's go to the next slide. So magyayabang ko ng konti. Yan. Actually, nabanggit na naman ni Yair kanina. Siso ko ng Makati Soft Ink. So, what ko na kayong palagi. Actually, hanggang February 28 na lang ako ron. So, I'll be focusing more sa Sitesfield. Pero pinagamla ko siya palagi kasi kung na-task ako na mag-secure ng blockchain, sabi ko nga, di ba? Dahil ko sinasabi ito, kung yung AI, bukod sa AI tsaka sa machine learning, siguro wala nang mas high-tech pa sa blockchain or sa cryptocurrency. So kung kaya natin secure yun, siguro I guess kaya natin secure kahit ano. So yan. So medyo marketing part din para sa Sitesfield. Next, I have been I'm the head of consulting of Sitesfield. So yan, maging ganyan na. Tama sir, lahat ka po. Sige, state of mind. Tama sir, tama sir Anton. So I'm the founder and head of Sitesfield. So hopefully tuloy-tuloy na. Again, lahat ng business apektado ng COVID. So hopefully again, nag-open up na yung sabi ng DTI, nag-open up na yung industry natin. So hopefully diretso na yung business for Sitesfield. Next, I have been working in the IT industry for more than 21 years na. So medyo mali ng isang taon lang nung kanina, 2021 na. So 11 of which I have been sa InfoSec industry. So but actually okay lang yan, pero mas pinagamla ko yung I have been programming since I was 8 years old. So kung nabutan yung GW Basic ng panahon na tawag mo rito, yung 5.5 floppy pa. Actually, wala pang disket nun, nabutan ko na. So ngayon yung mga disket natin, disket USB na. So yan, so GW Basic, nabot ako, nag-code na ako. Hanggang ngayon, nag-code pa rin ako. Actually, tapos ko lang mag-tagdag ng thesis ko. So salamat sa team ko kasi tulungan nila ako. So I have been working on Node, Angular, Python, Perl, tsaka PHP. As I hold most of the international certification, ba't pinagmamalaki rin to? Kasi di ba dapat yung nagsasalita dapat sa harapan nyo, hindi mo kailangan certified pero at least knowledgeable. So sa mga sabi rin ni Sir Comtian, Sir Orly kanina, hindi nakakasama. It just gives more credence kung certified ka sa mga bagay-bagay. At yung hawak ng certification, hindi nga putyo-putyo. Yung pinakamatataas sa galing kay Sir J. Isaka siya, galing sa Mile 2. So lahat ng pinakamataas certifications ng lahat ng certification body. Pero sa OSCP, hindi ko pa nakuha. So yan, kinuha ko na. Para at least sigurado kayo sa mga sinasabi ko. Okay. So next, I hold a BS Computer Engineering degree from UP Diliman. So ito siguro yung dahil taga-Pilipinas tayo. And I'm currently finishing up. Actually, I already finished. Pero lang pala kasi meron ko kailangan pang i-file. So I have finished my Master's in Information Systems sa UP Open University. So siguro kung halimbawang papalarin, again, depende sa anong mangyayari for the next couple of years or next couple of months. Baka diretso ko na sa doctoral. Baka yun. Hindi ako nagkasama kakaaral So magkakaroon ako na mag-aral. So baka again, depende sa mangyayari. So kasi yung doctoral studies kasi libre. So syempre ako magpaging pabigat sa Sitesfield. So imbis na nawawala na ako sa swap So imbis na maging pabigat ako, kita na lang ako habang nag-aaral ako. Okay. So next slide. Again, sorry, alam mo medyo mayabang ako. Diretso nyo lang. Tawag dito, just stop me whenever possible. Kaya kung sinasabi itong konting kayabangan at actually sobrang kayabangan na. So, para
i-validate lahat ng sinasabi ko. Di ba? Kasi, sino ba yung Benji Zamora na yan? Yung mga kayo, Sir Anton, kilala ko. Pero most of you, lalo kayo mga estudyante, hindi nyo kilala kung sino ako. So, yan. So, natutuwa ako sila Sir J, binanggit ako, sila Budjo, dati ko mga tao, yung mga yan. Si Friedman lang, yung hindi nakakilala sa akin. Pero lahat, actually, kasi si Friedman nga kilala ko. Kasi wala hindi kami hindi first name basis. So kina-highlight ko lang kung sino yung kausap mo. Kaya mo na sa ka pa ba? So next is so yan. So agenda tayo. So what is input validation? Yung normal na ano ba talaga yung pag-validate? Back-end tsaka front validation, ang pinagkaiba nila. Tapos input validation attack. So we demo. So yung mga estudyante, alam ko yung mga estudyante, yung mga hindi nga millennials, tinama pa ako ng anak ko, Gen Z daw kayo kay Gen Z. Yung mga Gen Z hindi sila naniniwala hanggat di nakita. To see is to believe, di ba? Actually, kahit yung mga tao ganun eh. So, pakita ko sa inyo, actual attacks. Okay? So, di lang may actual attack. Pag nasagot, magkatanong pa ako minsan mamaya, kung may masagot kayo, Dr. Gade, sir, nang simula. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat, Sir Anton. So, yung actual attack, pakita ko para makita nyo totoong nangyayari to sa mga websites na. Kung pwede ka lang sa website nyo eh. Kung actually, nagkapa-volunteer din ako eh. Kung sino may gusto mag-volunteer ng website nila, live demo gagawin natin. So, free VAPT live. Okay. So, best practices pa, siyempre, hindi lang dapat taga-atake. Dapat alam natin kung paano siya pinifix, kung paano hindi nangyari atake. And last but not least, so Q&A. So, anytime, kung meron kayo gustong sabihin, again, naka-open yung chat, just shoot. Kahit magano kayo mag-audio, wala sa akin problema. Yung Benji na yan, ang yabang-yabang, mali mo sinasabi. So, okay lang sa akin yan. Gusto ko gawin nyo sa akin yan. May free t-shirt pa kayo. Okay, so next slide. Okay, so ano ba input validation? Sabi ng Wikipedia, actually galing itong sa Wikipedia, galing sa Microsoft. So sabi ko maraming ginawang mali ang Microsoft, pero tama yung definition lang input validation at ito yung ginamit pati ng OWASP saka ng Wikipedia. Input validation is the process of ensuring data have undergone data cleansing to ensure blah 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 blah. So yung sabihin lang nun, tawag rito, pagka papasok, ang normal sa cycle declaration is para security guard. So, sabi ng security guard kung pwede ka masok sa lugar na yun or hindi. So, maganda example, siguro sa school, di ba, no ID, no entry. So, yung ID, input validation. Pag wala kang ID, bawal pumasok. Pero lang pag si Kim Chu ka. Pag sabi ni Kim Chu? Kalimutan ko na yung tugtog na yun. Sige. So, yun. Pag bawal, pero pag sumunod ka sa batas, pwede nang pumasok. Ewan ko, nakalimutan ko na. Ako rin, naguluhan din ako ron eh. So, yan. So, ayun yung input validation. So, input validation is performed to ensure only properly formed data. So, na naka-ID, siya lang makakapasok sa loob ng information system. Preventing malformed data from persisting in database. So, can SQL injection. At tawag mo rito, and triggering malfunction of various downstream components. Kasi pag nakapasok na yung malformed data, halimbawa yung walang ID, nakapasok sa eskwelahan natin, possible na estudyante din siya doon at merong, pero possible na hindi na siya estudyante. Possible na magnanakaw siya, possible na mamamatay tao siya. So, ayun lang yung way ng security guard para malaman kung totoo na totoong estudyante yung pasok sa loob ng eskwelahan. So, siyempre pa tayo mga estudyante, ako rin, estudyante ako, medyo makulit tayo eh. Ayaw natin tawag dito, ayaw natin ng nag-ID. Pero sa totoo lang, big deal siya. Kasi ayun lang yung way para hindi makapasok yung masasamang tao sa loob ng eskwelahan natin, ng premises natin. Okay? So, ayun yung input validation. Okay. So, next slide. So, ano daw yung difference ng front-end at back-end validation? Ito, nagulat ako, natalulungkot ako. Marami akong developers na nakausap recently. Actually, parang simula last year. Nung pinakita ko to, nagulat ako na kala ko 100% ng developers alam to. So, hindi pala lahat. Parang siguro 70%, parang 30% developers hindi niya naintindihan to. Sabi nga sabi nga ni Mitch kanina. So, yung QA is the new QA. So, may mga hindi nakakaintindi pa pala. So, sabi nga, actually, pangit pa, kaya nga sabi, iba yung wiring ng developer tsaka ng QA. So, again, hindi ako nagmamalit ng tao, pero pag hindi ka naintindihan to, dapat siguro mag-aral ka muna before ka mag-develop. Okay. So, normal na nangyari kasi yung user, punta sa isang website, tapos merong front-end validation. Ang continuous learning lang para sa mga participants, dapat lahat. Tama, sir, sa Anton. So, ang tawag ko rito,
yung front-end validation, usually ginagamit yan. So, ginagamit yan ng Angular, Vue.js, HTML, JavaScript, yun sa React. So yan. So usually React is ginagamit ng Facebook. So React yan. Pero JavaScript ang technically yan. Okay, so lahat 'to ginagawa front-end validation. Tapos pag na-validation sa front-end, paklik ka next, tsaka pupunta sa back-end. So mag-iba yung front-end tsaka back-end. So dapat, again, lalo sa mga estudyante natin, so ito yung first siguro na pwede nyo matutunan sa slides ko. Iba yung front-end sa back-end. Kasi meron din ako nakitang estudyante, nakausap ko parang sa last year na hakin ka na lang, sabi niya, naka-react po kami. Yung React kasi front-end lang, one part lang siya. Hindi aandar yung application na front-end lang. Hindi application ang tawag doon. UI ang tawag doon pag front-end lang. Kailangan meron pa rin back-end na sasalo. So, React yung nasa front-end, yung Facebook, meron din back-end yung Facebook. Actually, magulat kayo kasi normal narinig ko rin to. Pag PHP daw, hackable. PHP yung back-end mo. Hindi totoo yun. Kung yung Facebook ka, PHP ang back-end eh. Sabihin, sana nakita yung Facebook. So it's not the programming language. It's the programmer. It's a developer. So programming language is just a tool. Okay. So ito yung mga back-end programming languages. Ruby on Rails, Node, Java, PHP. PHP ginagamit pa rin ng Facebook ngayon. Yung research on it, baka sabihin niladayo kayo. React lang yan sa unahan. So pwedeng React sa unahan, tapos PHP sa likod. Pwedeng Angular sa Node sa likod. Walang problema doon. Mas importante, kasi strings lang naman to nagmamatch yung tabi-tabi na to ng front-end na payload papunta sa back-end. Again, kung may tanong kayo doon, I can expound on that. Pero for the purpose of konting oras natin, isipin nyo lang yung front-end nagbabato ng string yung string of characters papunta sa back-end para ma-process niya. So, the last part is yung Python. Yung sikat ngayon, Python programming. Okay? So, ito yung normal na nangyari. Yung 30% developers na kausap ko, developers ito mga experienced developers, hindi na alam, pwede pa lang mula sa user, hindi daw sa front-end, diretso sa back-end. So, ito nakakalungkot. Ayan. So, hindi na alam to. So, may mga tools, kamukha ng curl, ng postman. Actually, sa atin, hindi na spec element na nga lang. Pwede ka or Fiddler. Ayan. So, nagabangkit ako ng mga tools. Na pwede mo tawag dito, pwede direkta ka na sa back-end. At dahil yung validation, ginawa mo lang sa front-end, alam mo sa malamang matagal ka nang nahack. So, matagal ka nang makukulong, kamukha na sabi ni Sir Jay. Millions of pesos ang kulong, ang palang multa, at 3 years to 6 years imprisonment. Prisyon na mayor. Pag halimbawa nahack ka na nga, kulong ka pa. So, ayun yung mga kailangan natin malaman. Okay? So, next slide. So, ano yung atake? So, yan sa mga so alam ko excited dapat actually try to pababa ng konti mga natin pero mga sa waiting room na so i-update lang natin sila. So ito na yung actual attack. Papakita ko sa inyo kung paano siya nangyayari mismong attack. So next slide. So yan. So normal itong paghinati-hati ko itong slides ko sa normal na HTML forms, HTML form input fields. Okay, input fields. So, ang paano na input field, again, correct me if I'm wrong. Sabi ko sa inyo, okay, free t-shirt, correct nyo ako. So, text area at hidden fields. So, dito normally, kasi sabi na merong SQL injection sa cookie. Pero ito yung normal nakita sa HTML5, okay? Dito nangyayari yung SQL injection. Okay, so pakita natin SQL injection. Sige. Punta tayo sa browser, JC. So, si JC yung aking yung aking tawag dito, yung aking assistant for this presentation. So, yan. So, yung DBWA, ayan. So, it's a dumb vulnerable application. So, type natin yan. Okay. So, isa page yung MySQL application. Ito may PHP. So, sir, talagang namang unsecure yung PHP. So, ulitin ko, hindi po yung PHP unsecure. Yung pagkaka-code po yung unsecure. Talaga kasing minent siya. Okay? It is dumb vulnerable. Its main goals are to aid security professionals like ourselves to test their skills in practices and tools in a legal environment. So, legal environment. So, pero din pong kulong. So, may dalawang kasing kulong. Una, pag hack ka, data privacy ang nakapagpakulong sa'yo. Pag ikaw naman ng hack, or actually lang ikaw ng hack, owning and using hacking tool, owning pa lang, pwede ka rin makulong. Sa Cybercrime Act of 2012 naman. Yun yung Tito Sotolo. Okay. So, using DBWA,
sa loob ng PC mo, sa virtual machine mo, hindi ka makukulong. Okay? As long na hindi mo ibibigay yung laptop mo sa NBI natin, hindi pa FBI kasi NBI yung Pilipinas. So hindi ka maliit na probability makakasuhan ka ng batas. Okay? So, pakita natin yung DBWA. Okay, so yung DBWA yan, so ano siya, actually kahit ipakita mo na lang yung pero yung so local, pakita mo yung IP address or so installed siya sa or hindi mo mapakita. Okay lang. So installed siya sa isang virtual machine sa cloud, tama, sa AWS atin install to DC. Okay, so yan. So papakita natin kung gaano kabilis siyang ma-hack. So normally so nasa 52 something, okay? So wag niyo pong subukan ngayon, pero normal ginagawa namin to sa mga ginagawa namin itong ganitong klaseng ganitong klase ng pagtuturo sa aming VAPT workshop. Okay, so yan. So normally magagawin tayo ang is root, tama ba? Admin root ba to? Ano password na ito? Admin ba to? Admin root. Admin ba to? Admin password daw. Okay, so napaka-simple. Admin password daw. Okay. Okay? Hindi nakapasok. Okay. So, welcome to DBWA. So, maraming klase ng attacks. Okay? So, may brute force, may command injection, may CSRF, may file injection, blah, 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 blah. Pakita ko na sa inyo yung, again, kung tayo sa oras, pakita ko sa SQL injection muna. Okay, so, pakita SQL injection before tayo pupunta sa ano. So, SQL injection, so, tingnan mo user ID, blah, 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 blah. Pero iba't iba yung levels kasi ng kalaban natin. Kung yung kalaban natin ay 2 years na experience lang, syempre hindi pa siya ganun ka-security aware. So, developer pa lang siya, di ba? Magkaiba yung functionality at security. Usually, pagka developer ka, ang gusto mo lang matapos na yung project mo. So, pakita natin yung 0 to 2 years experience sa developer. So, punta tayo sa DBWA security. As tingnan nyo na sa baano. So, tingnan natin yung level. So, pa-drop down. So, low, medium, high, impossible. So, low ay 0 to 2 years developer. Yung medium, ito yung senior ng konti. Ito yung 2 to 5 years developer. Tapos yung high, ito yung mga team lead na. So, 5 to 10 years developer na itong mga to. Tapos impossible, ito daw yung mga nasa Silicon Valley na nagkatrabaho. Isa rin possible pala yun. Bakit pa natin gagawin yun? Kahit taga Silicon Valley pa siya, again, kasi tao pa rin yung nag-code, di ba? So, possible pa rin na ma-hack siya. There's no such thing as impossible. Only improbable. Lahat ng bagay na kukuha. Maliit lang yung probability. Pwede 0.0001 probability. Kahit gano'n paraming zero yun. Pero makakuha mo pa rin siya. It only just takes one yung masigasig na kriminal para makuha yun. Okay? Okay? So, let's begin sa 0 to 2 years experience. So, low. Okay, so bakit tayo naging low na ba talaga? So, severity now set to low. Okay? Sige, okay. So, punta tayo sa SQL injection. Okay, so normal na ginagawa user ID. Type natin kung ano ginagawa. Pakita natin muna. So, reconnaissance first. Gawin natin kung ano ginagawa. Pag title 1, ano mangyari? Submit mo nga. Okay, so pagka one type mo, admin. Tama? Sige, make sense po? Okay. So, type natin ng 2. So, pagka 2, sorry, ang lit ng ano ko. Takihan ko. So, Gordon Brown daw, pagka 2. Okay. And so on and so forth. So, pagka 3, etc., etc. Pero by SQL injection, di ba usually nakita natin sa iba't ibang mga libro o iba't ibang mga tutorials ng mga Indiano, pag nag-single quote ka daw, magka-error daw. So, gawin natin yung single quote. So, nag-error na. So, malamang, again, hindi pa siya SQL injection, pero possible na yung SQL injection kasi nagpapa-error muna. Nagpapa-error muna yung application nyo. Okay, so ito, first na tanong, sino nakakita na ito? Una makapag-yes.
At makapagpatunay na nakita niya na to ever may t-shirt. Type lang kayo sa chat box. May kausap pa ba ako? Kasi ito na lang kausap ko. Wala pa, sir. Wala pa si Kurt daw. Nag-error, sir. Sir Anton. Sir, ano ka na? Accepted ka na. Magaling ka na, sir. Tingnan natin yung iba. May nakakita na ba na ito? Sa kahit kayo, mga nagano kayo, di ba? Usually IT, ano to? And si Sir James Alvin. Sir James Alvin, binibigay ko sa'yo. Pwede ba siya magsalita? Pakipatunayan mo sa akin, sir, na nakakita ka na ng ganyan. Ay, ngayon lang, sir. Ay, ngayon lang pala, sir. Nakakita ka na ba sa application mo? Di ba IT, ano ka, IT students kayo? Nakakita na ba kayo sa applications nyo? Ginawa nyo for thesis yung nagdiganto yung itsura. Nag-error. Wala ba kayo nakakita ng ganyan? First time? Okay. Sige. Aba nagkati ako ng sagot ng makakapag-yes. Diretso ko lang yung ano ko. So usually pag nakita ka ng ganyan, actually kahit i-type nyo sa Google, usually SQL injectable. Usually agad sinasabing 100%, pero usually SQL injectable na yan. So balik tayo dun sa back tayo. So kailangan ang trabaho ng attacker is makahanap lang ng single quote, makahanap ng specific na payload. So ano yung payload? Ayun yung mismong ito ita-type mo. Okay, ita-type mo para mangyari yung attack. So kailangan again is either programmer ka na mayroon kang experience sa pag-program SQL or tawag dito taga-masigasig ka lang. So may mga ganun kasi kilala nakapag-SQL injection napunta pa sa Google na actually tao ko siya dati. Magiging tao ko siya dati. Ang tawag dito nagyan pa siya sa action niya sa SQL injection sa cross-site scripting na tsambahan lang niya yung mga bagay-bagay. So hindi siya magaling na programmer kasi hindi siya programmer talaga pero nakuha niya yung specific na payload at napalabas na yung specific na error para bigyan siya ng Google. Na-awardan pa siya as dito, bug bounty. Top 100 bug bounty ng Google. Okay. So pakita natin yung actual na attack, actual na payload. Usually R1 is equals to 1. Kasi pakita yung R1 is equals to 1 muna. Yung mali. Ito yung normal na kasi nakakita sa nakikita sa mga forums, di ba? Yung forum sa mga tutorial. Okay? Single quote din dapat. Tama, single quote din. Tapos one is, type natin, type ko. Ito yung normal na atake. Again, si DC and ito yung normal na atake, di ba? Ganyan. Ganyan yung payload na nakita mo sa sa mga forum. So, tigawin natin yan. Ano yung forum sa mga tutorial ko, no? Okay. Oh, sinagot niya na? Saan yung tamang sagot? Ibigay naman naman yung maling sagot. Gawin mo naman na JC yung maling sagot. Yung type ko sa yung type ko sa dito sa chat box. Hindi practice sa JC kama sa ito. So normal din to sa screen. Hindi kami nag-practice sa dito sa actual attack. Nag-practice lang kami sa slides kasi lagi namin hindi ginagawa. Kaya yun, kaya medyo hindi siya prepared dun sa Okay. So pag nagay mo mali attack, so mag-error lang mag-error. Hindi pala SQL injectable yan di ba? So normal na susuko ka na. Kasi hindi ka SQL or hindi ka masyadong masigasig. Pero kung masigasig ka enough, back mo na. Puntahan mo yung tamang sagot.
So, yung tamang sagot ay ayan na ata. Ayan na ba yung tamang sagot? Ayan yung tamang sagot yata. Okay. So, babagawin mo lang konti, gawin mong strings, ibis na 1 is equals to 1 na numeric. Okay. Okay? So, ilalabas na yung buong database. So, kuha mo na buong user database. So, pagkatapos yan, makukulong na yung DPO. May tanong ba kayo rito? O simple na yung pag-hack? At si Sir James Alvin, simple lang ba yung simple lang yung payload? Chicken? O, ikaw sa pa po ba ako? Wala lang kausap eh. Wala na lang kausap. Eh, meron pa si Sir Carl. O Sir Carl, naintindihan niyo pa sir yung yung tawag yung pinapaliwanag ko? May tanong ka ba sa pinakita ko or simple lang siya? Free t-shirt, Sir Carl, pag kung naintindihan kung mapaliwanag mo yung nangyari. Mahiyata sa ronga eh. Kalungkot. Bago pa lang, sir. Bago pa lang. And again, itong objective ko, wag tayo magsayang ng oras. Ako gusto ko, naintindihan natin yung mga natin. Again, hindi ko lang oras masayang, pati kayo na oras sayang yung oras. So, kung meron kayong tanong, again, this is a free consultation. Magayabang ako, mahal lang per ora ko. Pero gustong-gusto ko nagtuturo kasi masaya lang natututo kasi yun yung objective ko naman. IT for Secure Philippines. So, kahit na walang sweldo pro bono work. So, kahit tingnan nyo pa yung website namin, kahit tingnan nyo pa yung yung profile ko, ito talaga yung lagi sinasabi ko. Tapos mas challenging, mas gusto ko yan. So, chance nila yan magtanong ng free. Kaya nga, tama nagtanong kayo, guys. Sayang. Okay? Okay? So, yan. So, sa 0 to 2 years developer lang yung kinalaban mo eh. Gusto natin yung medyo matigas-tigas na. So, gawin natin 2 to 5 years developer, gawin natin medium. Okay? So, medium na daw. So, 2 to 5 years developer. So, yan. Atakin mo JC. Okay? Task rejection. So, matindi yung developer natin. Hindi na freeform. Hindi na text box. Drop down na daw. Okay? Kasi matalino yung developer eh. Naka-attend na ng VAPD training o di ka naka-attend na ng 1 hour. 1 hour input validation ni Sir Benji. Di ginawa niya ng select statement. Select statement. Select na input field na which is basically a drop down. Okay. So, click mo submit. Oh, maandar. Kaya mo 2. Submit. Okay? Sige, submit mo. So, maandar pa rin tama. Kaso, yung developer na to, hindi alam na may inspect element. Okay? 2 to 5 years developer pa lang eh. Kaso kayo, alam nyo na ngayon. Dapat ay na-assume ko. Dapat alam nyo na. So, go ahead inspect element. I-click mo na mismo sa Tama ba? Hanapin mo na. Diyan ka mag-inspect element. O yan. Yan na. Okay, good. So, pag-gawin natin yung value. Galagay natin ng single quote. Kaya nga, sir, di ba? Basic to, di ba? Pero again, 2 to 5 years developer to, malalaking companies at hindi nila natindihan to. Kasi hindi nila na-expect na gagawin to ng normal na user. Kaso may abnormal na user, kamukha ni JC, kaya ka nagkakaroon ng ganito. So, enter natin yan. Submit. Yun, na-error na. Okay. So, yun, may SQL inject na kita. O, pakita natin yung sagot. Dahil natin yung sagot. Ngayon, panahon niya may inspect element. Nung panahon namin, wala pang inspect element. Sumana-mana pagkagawa ng HTML form sa Notepad.
Okay? Ulitin mo. I-refresh mo na muna before mo i-submit. Back. Refresh. Tapos, baguhin mo na. Okay, good. Tapos enter mo before mo yan. Enter mo dun sa value yan. Okay, good. Pag-submit, pagka yan. Tapos enter mo na muna yan. Okay, good. Tapos punta ka na sa form. Tama naman, di ba? Sige, submit mo na. Mali ata yung, yung payload. Okay lang. You can do it. Send that si JC. Habang katype niya yung ating tamang payload. Na dapat para sa payload kanina. Baka nag-mistype lang siya. Sige, habang nag-aantay kay JC, meron ba kayong tanong? Tama si Sir Sir Anton, si Sir Gerald, yan. So, tanong lang kayo, guys. Libre magtanong, may t-shirt pa. Di ba? Bait-bait namin dito sa Sitespeed. At may free CSA pa. Alam niyo ba yung lahat na nagbayad ng free CSA 1? So, yan. So, di ba? Magkano binayad ng iba? Parang buong school pa, parang kapiraso lang. Kaya ako magbanggit ng ayaw ko yung PM makapag-usap sa schools. Pero ang isang CSA, magkano sa isang CSA? $200 ba? Tama ba? $200? So, meron ka, nagbayad ka ng kapiraso, may $200 na voucher ka pa. At bibigay pa kami ng t-shirt. O, di ba? Ganun kami may toyo. Ganun kami toyo dito sa Sitespeed. So, yan. Naman napanda ni JC. So, good job, JC. So, nahack na natin yung 2 to 5 years developer. Okay? So, may tanong ba ron? Sir, dali lang yun. Tawag dito? Drop down lang eh. Gusto ko, sir, yung high. May high ba tayo, JC? Wala. Impossible ba rin, syempre. Maganda daw ngayon kasi kailangan mag-enroll daw sa VAPT program namin. So, yun po, 3 to 5 days training kami ng VAPT. Magkano VAPT program natin? Sana ganyan all. Tama, sir. Sana all. China oil. Okay. Magkano, sir, VAPT natin? Magkano VAPT natin? 3,000 pesos daw, sabi ng aking marketing head. Okay. So, para makita niyo yung sagot. Pero nakasata sa Google naman, ang objective natin, hindi masagot lang yung tamang payload. Objective natin is maging utak kriminal. Dapat to catch a hacker, sabi ka ni Kevin Mitnick. Type ko yun, kasi importante yun. You have to think like one. Kailangan ko utak kriminal ka rin. Tuturo namin sa inyo sa VAPT training is maging utak kriminal. Okay. Hindi para maging kriminal kayo, kundi para malaman nyo kung ano ginagawa ng kriminal nang mahuli nyo sila. Okay. Okay, so with that, let's go back to the slides. Okay. So, yan. So, yung ginagawa SQL injection, read sensitive data from the database. So, nakita natin lahat. Hindi tayo pwedeng makasabi sa... Actually, kilala niyo naman yung app na yun eh. Search nyo lang ngayon, di ba? Data breach, data privacy breach. Lending app. Ayun yung number one sa Google. So, hindi ko na kailangan i-hack yung database nila SQL injection lang through the web app. Kung hindi marunong yung application, yung developer nila, hindi nag-aral ng VAPT program or ng input validation, malamang na-atake na kayo. Okay. So, yun yung read sensitive data. Next, modify database data. So, kanina kasi basic lang eh. Select state. Nag-read lang tayo. So, ito lang pwede ako maglagay pa ng ibang payload doon na makapag-truncate ng database, makapag-delete ng buong database. Execute administrative privileges, blah, blah, blah. Pwede ako pa-slip ko yung buong server. Pwede rin recover ako ng present DBMS file system at marami pang iba. So, next naman ay cross-site scripting. So, yung cross-site scripting, ito din nagka-pop out. Okay? Pero sir, pop-up lang pala yan eh. Ba't siya vulnerability? So, di lang siya nagka-pop out ng number o ng letters, kundi ang nakakatakot sa kanya, kakakuha siya ng session ID or ng cookies. So, ano yung cookie? Okay. Kaya pala ito palagi. Kaya nalulungkot ako sa pababa yung ating participant number. Pero yung cookie, ito yung
ang analogy ka palagi ito, pupunta ka sa building. Hindi ka taga-building na yon. So usually, harahin ka ng gwardiya, sabi ng gwardiya, penging valid ID, government ID. Papalitan ka ng building ID. So ganito yung cookie. So yung ano tawag binibigay mo sa gwardiya is yung government ID, issued ID mo, yung credentials mo, username tsaka password. Okay? So yun yung binibigay. Papalitan niya ng cookie. So yung cookie na yun ay yung kailangan mo para pumunta sa iba't ibang pages nung application. Same thing yung building ID na kailangan mo para makapaikot sa buong building. Hindi mo kailangan mag-log in every time. Di ba nakalungkot yun pag every page, every page ng application, mag-log in ka, di ba? Ang lungkot-lungkot nun. So ginawa ng web web 2, actually web 1.0, sabi niya may cookie tayo, ay nagagamitin mo para umikot-ikot sa application. Okay? So yun yung cookie. Okay? So, klaro ba yun? Kung hindi klaro yun, hindi mo na kailangan ng creds mo, kailangan cookie mo lang. Okay? Okay? So, tayo sa cross-site scripting sa DBWA. Okay, so punta tayo muna sa 0 to 2 years experience na developer. Okay? So, low na siya. Okay, so punta tayo sa cross-site scripting na reflected. So, reflected, sabihin, ang kalaban ko, sarili ko. Sir, ba't mo makakalaban sa sarili mo? Para kang tanga niyan. So, usually kasi ito nangyari yung phishing attack. Ang paano phishing attack? Magkapadala ako sa email, i-click mo yung link sa email, usually may kasama cross-site scripting yun. So, pag click mo doon, yung cookie mo, pinadala mo na sa akin, hindi mo namamalayan. So, ganun nangyari yung reflected cross-site scripting. Okay? So, bakit natin muna kung paano ma-handle to? What's your name? JC. Kahit sino. So, hello JC, saan nakita to? Sino ang makasagot? Free t-shirt ulit. Saan nakita yung hello JC or hello something? O si Sir Anton na lang. Sir Anton, di ka kita ng free t-shirt. Saan mo nakita yung ano? Saan mo nakita yung hello tapos name mo? Naiya yung mga tao, naiya yung mga estudyante. Sa jQuery? Pwede, pwede. Sige, Sir Jan, paano yun? Pop-up? Pwede, pwede. Sige, ito malapit. Sige, Sir, paano search sa jQuery muna bago tayo kay Sir Gillier? Salta kayo sa audio. Pwede mo sila mag-audio? Nabigyan pa kayo na weird talaga ako magpa-seminar. Usually, pinapatay lahat ng audio. Pinatay lahat ng audio para ngayon gusto ko mag-ano kayo, salta kayo na magsalta. Murahin nyo kung gusto nyo. Wala sa akin problema. Okay, go. Kapag nag-ano siya, nag-ipot ka ng pangalan mo sa ano. O nag-login ka sa isang website. Yeah, pag nag-login ka, usually hindi lang jQuery. Usually pag login mo kahit sa online banking, nakasuot sa taas, sa pinakataas. Kahit sa Yahoo Mail, tsaka sa Gmail, nakasuot hello, something, something. So, ayun ang ina-atake natin ngayon dito. So, si Sir John Red napalit. Sir John Red, anong size ng size mo? Small, medium, large para sa t-shirt. Bigay mo na lang sa amin mamaya o message mo na lang dito. So, free t-shirt ka na. O, ganun kadali, di ba? Ganun kami kabilis. So, di ba? Medium daw. Okay, so good. So, ganun, di ba? So, okay sa akin yan. So, gusto ko may kausap lang ako. Kasi yung ng oras. So, normal yan nangyayari. Ayan. So, paano nga naatakihin yan? Kasi karamihan ng application may ganyan. O, Sir Gillian, mamaya next time ka na. Pero yun. So, nagbigay na ako t-shirt. Mamaya nagbigay t-shirt. So, what's your name? So, lagay natin yung atake. Sige, pakita mo JC sagot. Okay. So, umatake na. So, nangyari na nag-alert na yung one, pop-up lang, di ba? So, sir, di ba pop-up lang yan? Kamo sabi Sir Gillian, bakit naging ba't naging vulnerability yan? Gawin natin document at cookie. Di ba yung kailangan ko yung cookie mo, di ba? Pakatin yung cookie mo. So, ang spelling natin cookie. Tama ba? Sorry, again, malabo naman ako, DC. Tama naman, ano? Sige, okay.
So, yun na yung cookie. So, nakakuha ng hacker yung cookie. Tapos sa unboxing. Nagagaling ka ba, Sir John Ren? Sagot ka, huy! Libre ka t-shirt. Sagot ka. Tama ba, Sir John Ren? Oh, sir, sa akin, sir. Sayang. Okay. Sayang. Sir Anton, tinawag ka kita kanina. Sayang. Pero mamaya, ano tayo, sir? Tawagin ulit kita mamaya. So, ganyan ka-simple. So, nakuha ko na yung cookie. So, ano normal nangyari to? So, normal ito, di ba nakalagay sa Facebook mo? Tapos may nagpadala ako sa iyo ng email o ng chat. Actually, ngayon, yung mga chat ngayon, yung mga SMS, kahit MMS. MMS ang ginagamit kayo ng mga ano, iMessage. Pinakamaganda iMessage kasi naka-iPhone ako eh. Diba? So, Android, sa Android, MMS na rin naman yun eh. So, pag nagpadala ko sa iyo ng image, yung mapanood sa movie, yung image na yun may kasamang cross-site scripting. Nakalagay sa Facebook mo, sa online banking mo. Inopen mo ngayon yung image. Akin na ngayon yung online banking mo. Ganun kabilis. Ang dali na ng buhay ngayon. Sobrang dali na nga. Lahat ng bagay nakuha mo na. So, click mo yung okay. Dahil tapos na tayo dyan. Sir, hindi naman 0 to 2 years developer ng online banking, di ba? Usually, mga 5 to 10 years experience. Meron ba tayo pang high dyan, JC? Doon tayo sa ay JC na medium, high na kaagad. Yung mga bigating developer na. Gawin natin high. Okay? Okay, so kaya na ba yan, JC? Okay, sige. Pakita mo yung attack. Ayan. So normally kasi nakita ko sa mga developers, ang binablock yung word na script. Diba? Tagal yung word na script. Kasi yun ang naman atake sa cross-site scripting. Pakita namin sa inyo, hindi kailangan ng script para sa cross-site scripting. Okay. So yun na. Ang ginamit niya, body on load. So ibang HTML tag ginamit niya para umadnodar yung cross-site scripting attack. May tanong kayo rito? Walang tanong? The next tayo? Next na, again, meron pang impossible, pero napapakita sa inyo kung gusto niyo i-research. Sa Google lahat ang sinasabi ko. Kung gusto niyo mag-enroll ng VAPT workshop David, again, shameless marketing, total event naman namin to. Sabi nga ni Sir Anton, kapag may event kami, talo pa kami. Pero hindi naman talo-talo. Kapag may kinita naman kami, don't get me wrong, kasi may pinapasweldo ako. Pero may mga tao akong pinapasweldo. Pero tawag rito, hanggat maaari, kung pwedeng ibigay namin sa inyo libre, binibigay namin ng libre. Tubo pa nga kayo kasi ngayon $200 yung voucher na pinamigay namin. Okay? So, balik tayo sa slides. Okay? Sabi natin, cross-site scripting, meron pa klase ng ibang klase ng cross-site scripting, may store tsaka DOM-based. 530 na. Ayoko na kayo, alam ko, inaantok na iba, 283 na lang, mula sa 290. So, diretso na ako sa next HTML field. Hindi pala, HTML field text, text area. So, command injection naman. So, merong iba't ibang kasi injection attacks. So, may code injection. Pwede ka maglagay ng, kung alam mong PHP siya, pwede maglagay ng PHP code. Command injection. So, papakita ko sa command injection, SQL injection, pinakita namin sa inyo kanina. Cross-site scripting, pinakita ko na rin kanina. LDAP injection, kung naka-LDAP, yung LDAP is lightweight directory access access protocol. Again, correct me if I'm wrong. Basta ginagawa ng yung ginagamit ng authentication mo ay through an LDAP database sa XML injection. So, pakita yung command injection ngayon. So, balik tayo sa DBWA. So, gawin natin low muna. Okay. So, punta ka na sa atake, sa injection. So, you enter an IP address. So, nakita to. O, nakakita na ito, may free t-shirt. Saan website ka makita ng ganito? O, Sir Anton, ikaw na una. Saan ka nakita sa ng ganito?
Kahit sino. Sino nakakita na ng website na nagaganto? Si Josephine Tango. Sige, Ma'am Josephine, hindi ko alam yun. Sige, Ma'am Josephine. Sa Wi-Fi nakakita ng ganito? Yan. Si Sir Anton. Tama si Sir Anton. Sa mga Globe Wi-Fi. Pero ganyan. Sino mauna? Nauna mo sila si Ma'am Josephine. Sige, Ma'am Josephine, ikaw muna. Audio, please. Sa Wi-Fi. Di pa ako nakita sa Wi-Fi. Pero kung nakita ka na, paliwanag mo sa akin. Go. Ma'am Josephine? Ma'am Josephine, go. Router, sige. Ma'am Josephine, ako na kayo. Sige. So, yung router mo, nagaling sa Globe, na Huawei, sinasabi mo sa akin mayroong kasamang pang-ping. Tama ba? Tama. Actually, tama si Sir Anton eh. Kaso nawalan ng konti si Ma'am Josephine eh. Okay. Pero gusto marinig yung boss ng Josephine. Ma'am Josephine, audio. Okay, go ahead. Ganun sir, pag mag-access ka po sa Wi-Fi. Tapos merong enter na IP address, pwede ka mag-ping na kahit sa IP address. Tama ba? Yes sir. Okay, sige Ma'am Josephine, tama ka. Anong size ng t-shirt mo? Para ako si Willie. Bigyan ng jacket yan. Anong size ng t-shirt na Ma'am Josephine? Hindi sumagot. Wala na. small daw sa Josephine. Okay. Okay. Sige. Okay. Okay. So yan. Pero pa ba sa t-shirt? May isa pa akong t-shirt? May isa pa akong t-shirt? Ilan ba t-shirt ko? Tatlo yun, di ba? So, isa pa. Sabihin ko na kay Sir Anton yung isa. So, tigi-tigi sa t-shirt si Anton, si Ma'am Josephine, tsaka si isa? Si Janrel. Okay. So, good job. Okay. 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 So, tayo natin ngayon, enter na IP address. So, pakita natin, IP address muna. Tayo ka muna, JC. Okay. Sige, okay. So, nag-ping na siya. 8.8.8.8. Kaso, yung developer na ito, 0 to 2 years developer lang. So, pakita natin yung actual na payload na nang matapos na tayo, JC. Okay. So, anong ginawa ni JC? Pwede mag-refer sa IP address kasi nilagay IP address. Naglagay semicolon para matapos. Ang ginagawa nun, tinatapos mo yung first command. The second command is cat etc passwd. That's cat. Basically, if nag-exist yung file, i-output yung laman ng file. Pag hindi pa nag-exist yung file, mag-create siya ng file na pangalan ay ganun. Okay? Again, hindi dito Linux, dito Linux course. Ang gusto ko lang sabihin, yung etc passwd, ayan yung users ng lahat here. So, abangan natin yan. Okay? So, yan. So, ayan yung nangyari. Basta di naman sila to use developer, yung mga developer namin. So, ano next? Medium? Tama, DC? Medium ba sunod? O wala na? O, medium daw muna. Okay, go ahead. Pakita yung medium. O, medium size sa Ranton. So, medium na. Command injection. Pakita mo na yung actual attack. So, matalino yung developer natin. Bawal daw yung semicolon. Hindi lang semicolon naman ang atake. So, ginawa yung semicolon, lagyan niya ng pipe. Ito ginamit ng attacker. Okay. So, nakuha na rin. Okay? So, ano yung gusto kong sabihin dito? Hanggat maaari, wag ka mag-assume kung anong gagawin nung kalaban mo. Kasi hindi mo malalaman dahil iba't iba yung utak ng attacker. So, pwede mo gawin for safety.
imbis na mag-blacklist ka, discuss ko kami blacklist versus whitelisting, imbis na sabi mo ito yung mga bawal, sabi mo ito lang yung pwede. Nang sa gayon, malilimit mo yung a-atake sa'yo kasi ang pwede naman alphanumeric lang, hindi pwede yung semicolon, hindi pwede yung pipe, hindi pwede yung parentheses, etc. etc. Kasi possible na may atake na hindi mo pa alam using a parenthesis. Okay? So, ayan yung gustong sabihin ng input validation. So, mamaya discuss sa best practices. Okay? So, balik tayo sa slides. Okay, again, ilang minutes na ako, diretso ko na, magmamadali na ako. So, tapos na tayo sa text area, tsaka hidden field. So, next is radio buttons tsaka drop down. So, yung drop down, pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Tama? Ayun yung medium sa cross-size, sa SQL injection. Tama ba? SQL injection, medium sa SQL injection. Pero ito yung gusto kong sabihin dito sa radio buttons. Normal to. Pati sa drop downs din. Tawag dito. Ito yung mga bagay na hindi pwedeng mas-scan. Na kahit gaano kagaling pa ng scanner mo, kahit hundreds of thousands of dollars pa yan, yung logic flow. So, business logic flow. Di ba business logic? Ayoko, mali kasi business logic eh. Hindi naisip ng developer na possible na mangyari yon. Doon ka ma-atake. Ang normal ako dito. If male, pakita mo sa Lazada yung lahat ng male clothes. If female, pakita mo sa Lazada female clothes. E paano pagka kamukha na ginawa ng JC in F12, sabi nga, inspect element. Ano na mangyayari? Hang na. So ito yung mga positive, ito yung sabi ko na i-limit mo yung choices. So if male, ganito. If female, if wala pa rin sa mag-exit ka gracefully, which ay yung last line nung code na yan. Kung hindi mo ginagawa yan as developer, malamang matagal ka na na-hack. Okay? Okay? So, hindi ko i-discuss, expound more kasi late na yung oras. Pero I hope naintindihan yung gusto kong sabihin. Next slide. So, file types. So, normal din to. Di ba nag-upload tayo ng picture sa Facebook, social media. So, pwede ka rin mag-upload ng malware. Or di ka kasi hindi lang malware, ng cross-site scripting or kung ano MySQL injection. At tatanggapin siya ng web server kung hindi marunong mag-input validation yung developer. Saan lang i-validate mo sa input type? Ito, nakakita na ako na ito. Binavalidate daw ng developer input type by getting the extension. So, halimbawa, Benji.jpg. So, tatanggapin kasi yung .jpg eh. Okay? Eh, paano pag malware.jpg siya? Tatanggapin na rin siya ng application mo. Eh, sir, di naman ganun katangay yung mga developers namin. Tama, sir, di ba? May extension, sir, di ba? Di naman extension lang yung mga developers namin, pati yung content type. I-check namin. Para pag sinabi ko sa inyo, kahit yung content type, pwede natin baguhin. Kasi header lang siya ng file. Alam niyo ba yun? Sayang wala na pamigay t-shirt. Pero kung may nakakaalam nun, so, pwede yung file inclusion doon. File inclusion attacks doon. So, meron pang ibang ways. Again, pwede, actually, normal sabi, flatten mo yung file para mawala yung mawala yung malware. Pero para flatten, yung JPEG kasi pwede mo pang isang i-flatten. So, automatic lahat ng mga junk na bytes, itatapon niya. Or, yung validation ng gusto, merong ang mga PDF, may mga magic numbers. Again, depende sa, you can just research sa RFCs. So, yung RFCs is yung request for comments. Bawat isang file may specific or unique na nagpa-upload dito na pwede mong i-validate sa kanya. Okay? Okay. I would jump to the next slide hoping na may natutunan kayo, meron kayo napulot kahit paano ron. Alam ko medyo complex yung mga sinabi ko na yun, pero hopefully meron kayo napulot ron. So next slide, please. Solutions. So, sir, napakita mo na yung atake. Kailangan ipakita tayo solution. Kasi kawawa naman yung mga tawag ito, kawawa naman yung nakikinig. Actually, pag pinapakita ko ito, nagagalit sa akin yung mga tawag ito. Pinakita ko soft content, pinakita ko sa
Meron pa isang company, insurance company ba yun? Nagalit siya sa akin kasi hindi ko pinakita solution. Parang pinakita ko sa nagalitan lang. Kaya hindi ko pinakita ko paano i-solve. Sabi ko, part yun ng solution is yung BAPT. Papakalamin sa solution. Hindi ako mag-code para sa inyo. Pero at least, tawag mo rito, at least, papakalamin sa direct solution. Kung kailangan nyo talaga pa ng tulong, tutulungan namin kayo. Pero again, hindi kayo mag-code para sa inyo. So, ito yung solution. So, best practices. Generic best practices. Next slide. So, kauna-unahan, syntactic tsaka semantic validation. So, ano yung syntactic tsaka semantic? So, yung syntactic, syntax. Yung specific, ang masasabi ko sa inyo kanina kung yung tawag dito, yung username mo, alphanumeric lang. So, alphanumeric ang tanggapin mo. Syntax. Okay. Ano yung semantic? Semantic, ibig sabihin semantic, again, I'm used dito top of my head, context-based. So, magandang example, bibili ako sa Lazada or sa Shopee or ano ba isa? So, yan, hindi ako nag-online shopping masyado. Numeric dapat yung quantity. Okay. Pero hindi dapat numeric. Dapat semantic din. Pwede ba yung negative value? Semantic. Tama, sir. Sir, nag-joke ako. Para sa tama. Antivirus nga yun, sir. So, yung semantic, tawag ito yung context-based. So, pwede ba yung negative value sa e-commerce site? Alam niyo, nung nandun ako sa pag-ebang sa Paymaya, sa dati ko pang mga companies, ayun yung first na pinapakita ko sa kanila. Subukan ka sa magpadala negative value. Di ba? Usually, fund transfer. Maho pa yung COVID. Andar kaya? Malulungkot kayo kasi marami pang mga online banking systems sa Pilipinas na possible pa rin yun. Sana wag yung bangko na. Again, nag-develop naman sa kasi COVID ngayon. Hindi na direct, hindi sa fund transfer. Sa ibang functionality kayo magpala negative value. Okay? Hindi ko yung pero hanapin nyo na lang. Meron pa rin ganun. Nag-exist pa rin. Okay. Next, whitelisting at blacklisting. So whitelisting, specific lang kung ano yung gusto mong pasukin. Kaya hindi nyo reason, nalulungkot ako sa mga batas kasi usually sabi ng batas, bawal ganito, bawal ganyan. So sabi, ito yung normal na example ko. Nung bago nagkaroon ng Dangerous Drugs Act of the Philippines, DDAP. Sinasabi lang doon kung ano yung mga drugs na bawal. Wala pa yung methamphetamine hydrochloride. Ano yun? Shabu yun. Street name shabu. Wala yun sa listahan. Nahuli ngayon ng mga pulis yung kriminal. Wala sa listahan ng bawal na drugs yung methamphetamine hydrochloride. So ginawa ng mga pulis, pinakawalan sila. Galit na galit yung media sa kanila. Ba't pinakawalan? Siguro nagbayad sa inyo ng bribe, ng suhol yung mga kriminal na yon. Di lang nila masabi kaya nila na binobroadcast kasi ayaw nilang kumalat yung shabu. Dahil alam ng mga kriminal na pwede pala siya sa batas ng Pilipinas. So dapat sinuotan sa batas ng Pilipinas, bawal ang drugs. Kasi bawal din kasi yun, no? Kasi paano yung medical drugs, di ba? Yung pang maintenance mo, bawal na rin. So nakakalungkot din. So yan yung pinagkaiba ng blacklisting at whitelisting. Okay. So blacklisting naman, specific yung mga bawal. Kamukha nun, bawal yung marijuana, bawal yung methamphetamine hydrochloride. Okay. Bawal ang heroin. Yung heroin is mataas kaysa shabu. Okay. Again, hindi ko try mag-drugs kayo. Sabi ko lang na marami mga bagay na nakasuot sa batas nasunod sa batas pero kulang pa rin kasi siya. Kaya laging kailangan nagkakaroon ng addendum. Nagkakaroon ng revisions. Same thing sa security. Bakit daw lagi may trabaho sa security? Kasi everyday nagbabago yung security landscape. Nagbabago yung attacks, nagbabago yung actors. So dahil nagbabago yung actors, kailangan natin mag-aral. Kasi mas dumarami yung attacks, dumarami yung threat vectors at threat attacks. Tawag dito. Kailangan natin mag-aral palalo. Okay. Next, canonicalization. Canonicalization, big word. Ibig lang sabihin yan is simplify mo yung mga inputs na pumapasok sa application mo. So normal, halimbawa, pagpasok sa application mo, patanggap ka ng Chinese character. So yung Chinese character usually, pagka kinonvert mo sa ASCII, halimbawa, may Chinese character na blah 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 blah, naging a single quote siya pagka naging ASCII na.
Ay single quote, di ba? Yung single quote, sabi kanina, SQL injection na yun. Dinahack na rin. So, ano canonization? Make things simpler. Ginagawa ng actually, meron kaming project, yung nagkaroon kami ng SQRT project, sabi ko sa kanila dapat iba yung international na version ng app versus sa Philippine version ng app. Bakit? Kasi yung international UTF-16 na natanggap natin dito. So pwede yung mga international characters. Pero pagka sa atin, Pilipinas naman tayo, siguro ilan lang naman sa Pilipino. Yung SQRT is meant for the Philippines. So, alam ko may mga Chinese side, kaya mga Phil-Chinese. At I don't disrespect them. Pero for our purpose of security, siguro ang pwede ko lang tanggapin sa SQRT app natin ay yung Filipino names nila. Okay? Tara ba yun? So, ayun sabihin nung canonicalization. Regular expression. So, ano yung regular expression? So, ito yung nakasal sa taas. So, specific form. Inform naman. Paano inform? So, halimbawa, SS number. SS number usually, 2 sa unahan, 6 sa gitna, tapos 1 sa dulo, if I'm not mistaken. O 7 yata sa gitna. Again, correct me if I'm wrong. So, pag halimbawa hindi siya tama yung format, huwag mo siya tanggapin. So, yun yung regular expression. Okay? 5:45 na. So, punta sa next slide. Kung wala kayong tanong kayo. Baka magbigay kami ng iba pang giveaway kung gusto nyo. Kung meron pa kaming giveaway, pero yan. Tanong lang kayo. So, next slide. So, ano pa yun sa best practices? So, client-side validation. So, don't get me wrong, okay po yung client-side validation. Pero kung ako pa pipiliin, kung halimbawa isang developer ko at nagigipit kami sa oras, unahin ko yung server-side validation. Yung client-side validation helps the legitimate users para mapabilis yung processing nila. Pero yung hacker, di naman siya legitimate user, diretso sa server-side. So, dapat may server-side validation ka palagi. Encoding. Hanggat maaari, tawag mo rito, magkatatanggap ng encoding, the UTF-8 or UTF-16 na hindi mo kaya. Hanggat maaari. Sa Paymaya kasi meron kami dating gusto namin magkaroon ng mga, di ba, sa Australia, sa Europe, mga O'Neill, ganyan, may single quote yung pangalan. Sabi ko, ayun. So nagalit din ako dito. Sabi ko, si Shaquille O'Neal, ganyan yung pangalan, di ba? So, nagalit ako kasi kailangan namin tanggapin yan. Sabi ko, sir, nasa Pilipinas ba tayo o nasa Amerika tayo? Kailangan ba may pangalan na ganyan? Okay. So, kasi yung risk, again, don't get me wrong, okay sa akin yan kung dito ko magaling na developers natin. Kung Silicon Valley, impossible level na yung mga developers natin. Pero kung mga developers natin nasa medium tsaka high pa lang, hindi ko tatanggapin yung single quote na to. Okay. Kung ako lang masusunod. Pero again, at the end of the day, it's business, and business always wins. Okay. Next, file upload verification, validation. So, sinabi ko sa inyo kanina, so pwede ako maglagay ng malware sa loob ng file. Okay. So, yan. So, kailangan i-verify natin yon. So, verify mo upload, i-verify mo storage, after dito yung pati pag-serve ng content. So, mag-example nito, nag-upload ako ng file, profile pic ko, may malware. So, lahat ng magtitingnan ng profile pic ko, lahat na malwarean ko na. O, di ba? So, may kasalanan ba yung developer o yung sysad or yung company na pagkakalat ng virus? Kahit ako, yung as user, ginawa ko yun. Oo. Meron, may liability siya. Kasi hindi niya gawa yung best practice, which is validate ko yung ina-upload na file sa system ko. Okay? Next, beware of special file. So, hanggat maaari, specific file types lang yung tatanggapin ng system natin. Okay, next slide. Yan na. So, question answer na. So, may tanong ba kayo? So, habang nag-isip kayo tanong, punta ako sa next slide. So, nag-offer kami ng free VAPT. So, kaya naghihingi ako ng volunteers, di ba? So, kung gusto niyo magpa-VAPT sa amin ng libre, di ba? Actually, free VAPT, live pa nga eh. Pero tayo din kami nag-offer. Kung ayaw niyo ng live, pwede kami mag-offer ng free VAPT. Click ko lang ilang ito QR code na to or email yung info@sitesfield.com. We will be giving you a free VAPT consultation. Actually, consultation talaga actual VAPT kaso nga lang limited yung number ng endpoints na gagamitin ka i-scan natin.